Hi, hello guys. So welcome back. For today's video, pag-uusapan po natin itong pa-credit line ni Maya. Kung hindi nyo pa alam, ito ay isang 30-day credit line na ibinibigay ni Maya. Isa ito sa mga product niya. Itong si Maya po is regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Isang credit line para gamitin nyo for paying your bills kung may mga emergency kayo. Pwedeng i-purchase ng load, i-buy online or kaya i-purchase in-store. Itong pa-credit line ni Maya is itong approval is subject for evaluations. Kung usual or regular kayong gumagamit nitong Maya, malaki ang chances po na ma-approve kayo dito sa pa-credit line niya. I'm not a fan of Maya Bank. Actually hindi ko to pinapansin dati kasi maraming beses po ako nag-apply pero hindi po ako na-approve. I'm not lucky to get approved. Siguro kaya hindi ako na-approve kasi hindi ko siya usual na ginagamit. Kasi may tinatawag rin silang trust rating katulad ni GCash, mayroon siyang pa G-score. So ibig sabihin nagbe-base yung evaluation niya sa usual na paggamit mo ng product nila ng bangko na ito. So kung hindi ka naman usual na gumagamit, so mababa ang chances mo na ma-approve. So ganun yung nangyari sa akin. Yun nga guys, hindi ko siya usually na ginagamit. So ang ginawa ko rito para maging mataas yung chances ko na ma-approve, nagpasok ako ng konting amount dun sa wallet ko, and then ang ginawa ko, nag-transfer ako ng cash and binayaran ko yung mga credit card bill payments ko. So 3 beses ko lang siya ginamit sa bill payment, nag-iwan ako ng cash. Sinubukan ko uling mag-apply dito sa credit line niya. Tapos yun, good news na approve tayo. Hindi ko ni-expect, pero kasi sa dami ng rejection, sa wakas na approve din. Pero ano nga pala ang purpose ng pag-a-apply ng credit line? Siyempre yung unang tinitingnan natin kapag nag-a-apply tayo is ano po yung purpose ng pag-a-apply ng utang or credit line, di ba? Una, siyempre yung mga emergency purposes natin sa panahon na nagipit tayo, or pagbabayad ng mga bills sa panahon na wala tayong pambayad. So pwede natin gamitin to, or pag-purchase ng something na kailangan natin. And then second, magkano ba yung pwede mong mautang or magkano ba yung pwede mong ma-approve, diba? Yun yung tinitingnan natin sa pag-apply yung uutangin ba natin ay sapat or enough ba para sa pag-apply ng mga utang na ito, or loan or credit line. And then susunod na titingnan natin is yung interest, diba? Mahalaga yun. Unang tinitingnan rin natin magkano ba yung interest na ipapataw nila or ipapatong nila. Makatao ba yung interest? So tinitingnan po natin, mahalaga po yun. Kasi pagkatapos nating utangin yan, problema ang pagbabayad niyan. Siyempre, kung masyadong malaki yung interest, siguradong kakamot kayo sa ulo. Then yung susunod na part is bakit tayo nangungutang. Yung tinitingnan natin sa isang loan or credit or application is paano po natin to ibabayaran. So mababayaran ba natin to ng installment, or mahaba ba yung binibigay ng company na paano natin bayaran, yung length of repayment po. So mahalaga pong tingnan kung gaano kahaba yung repayment option na binibigay niya. Kasi may mga company or mga lending loan apps na nagpapautang pero after 1 week kailangan nyo na bayaran, which is hindi pa kayo nakaka-recover. Ang nagustuhan ko sa product na ito is hindi katulad ng mga ibang credit line or yung credit limit na binibigay sa iyo. Ito pong credit line niya, pwede nyo pong i-convert sa cash automatic. Pwede mo po siyang i-transfer sa wallet nyo. Yun yung isa sa magandang nagustuhan ko lang rito. Although medyo malaki po yung interest, pero yung flexibility na i-convert mo siya sa cash, yun yung nagugustuhan ko, maganda. Unlike sa katulad ni Atome, may credit line siya pero hindi mo siya pwedeng i-convert sa cash unless mag-a-apply ka ng cash loan. Katulad ng si Lazada SPay,
or last pay later, katulad ni Pay Later ni Shopee. So may pa-credit line din po siya, pero hindi mo rin siya pwedeng i-convert sa cash unless mag-a-apply ka ng loan services nila. Yun yung cash na sinasabi. Dito naman mga idol, hindi naman once na na-approve ka, hindi naman porke na-approve ka is utang mo na yun, babayaran nyo na po yun, unless i-withdraw nyo po o gagamitin nyo, yun po yun, or itatransfer nyo sa wallet nyo as cash. Credit line nyo po yan na pwede nyong hugutin anytime or gamitin in case of emergency. So mga guys, hindi po yan utang agad, hindi nyo po yan babayaran unless gagamitin nyo po. Nandyan lang yan naka-stack, and in case na kailangan yung gamitin, magagamit nyo anytime. Dito sa video na to guys, i-insert ko po yung short tutorial kung paano po mag-apply dito sa credit line ni Maya. Panoorin nyo lang po yung short video, susunod na po yan dyan. Ito nga, naka-receive ako ng offer kay Maya. Maya Easy Credit up to 30,000 pesos daw. I-open nyo lang si Maya apps nyo, tapos dun sa main dashboard sa upper right corner, hanapin nyo po si credit. Yan po, i-click nyo lang po yan. At tinatawag po niya yung Maya Easy Credit. So sabi niya dyan up to 30,000 pesos. So i-click nyo lang po yung apply now. So sabi niya dyan sa ilalim, credit approval is subject to evaluation. Po yung mga benefits niya, so pay your credit in store or online, you can pay your bills, and you can transfer your credit to your wallet, and then click lang apply, and then just sa privacy policy, i-click nyo lang po yung continue. Dito po kayo po yung magsiselect ng billing date nyo. Ito po yung magiging cut off ng loan nyo or credit nyo. So then i-confirm nyo lang po yung billing date na naselect nyo po. Completahin nyo lang po yung information dyan, katulad ng billing email, yung alternative phone number. Then i-click nyo lang yung continue. And then kompletuhin nyo rin pong itong assign a contact reference and all the details. And then click nyo lang ulit yung continue. And then lalabas na po yung full summary. I-confirm lang nyo po yan. Ito guys, mag-a-ask siya ng permission para ma-access niya yung contacts nyo, yung media nyo, yung mga apps nyo. Pero sa ilalim niya may privacy policy. So i-allow nyo lang po yan. Diyan po i-allow nyo lang po yung access ni Maya sa photos and videos nyo sa device nyo po. Then ilagay nyo lang po dyan yung OTP nyo. So i-verify lang yan. So ayan guys, na-approve na po tayo for 7,000 pesos. So yan lang po yung limit na pwede ko pong gamitin. Fees in interest, meron siyang 7.49%. So plus documentary stop tax, that is 7.55% po. Doon naman po sa late payment penalties, mayroong 0.17%. So times yan sa overdue yung principal amount po. Tapos imumultiply pa po yan sa number of days kung ilang araw po kayo na late payment. So dapat po iwasan po nating ma-late payment. Sayang po yung mga charges kasi may interest na rin po yan. And take note guys, yung due date po nyo is 15 days po yan after ng billing date. So yung billing date is yung cut-off date na sinet nyo doon sa umpisa. Meron na po tayong available credit limit na 7,000 pesos. Kung gusto nyo pong i-convert yan sa cash, i-transfer nyo lang po yan sa wallet nyo. I-click nyo lang po yung button na yan, transfer to wallet. And mga lods, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel natin and napadaan lang kayo and nagustuhan niyo po itong mga topic na ganito, huwag niyo pong kalimutan dyan mag-subscribe dyan sa baba and click nyo rin po yung bell notification para ma-notify kayo kung may mga bago tayong video or update na ilalabas. And maraming salamat nga pala guys sa support at panonood. And dun sa mga naka-experience na sa pa-credit line nitong si Maya, ano lang po kayo ng comments dyan sa baba para makatulong rin po sa mga ibang mga kababayan natin na nagtatanong, kasi syempre hindi naman po natin masasagot lahat ng mga tanong, so yung kaya lang po natin sagutin. Pero kung may mga tanong po kayo, susubukan po natin sagutin po yan. And maraming salamat guys sa panonood and hope to see you next time on our next video.